Kung mayroon po tayong mga Biblia mga kapatid, please open your Bible in the book of Hebrews, chapter 3, verses 14 to 15. Ang sabi po dito, "For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the Lord. While it is said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation." Basahin ko muli mga kapatid ang verse 15. "While it is said, today, if you hear His voice, harden not your heart, as in the day of provocation." The book of 2 Corinthians chapter 6, verse 2. "For he said, I have heard thee in time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now accepted time. Behold, now is the day of salvation." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa po ng ang kanyang mga banal na salita, mga kapatid. I'd like to speak on a topic which is, it's now or never. Praise God. Ngayon or wala, hanggang sa walang hanggan. Whether we like it or not, we have an appointed time with God once in our lives. Amen. Sa ating buhay, mga kapatid, magkaroon ka talaga ng appointment sa ating Panginoon. Praise God. Hindi po sa lahat ng panahon na na-enjoy natin ang pag-spend ng ating panahon sa sarili natin. Amen. But I would like to remind you, one day in your life, God has an appointment time with you. No one goes to hell or goes to heaven without the privilege of meeting God. Amen. You may not come to church. Hindi po nga tayo pumupunta sa church upang makinig sa isang mangangaral na nangaral ng kanyang salita. Ngunit, I believe, may panahon po sa buhay nyo na ang Diyos ay nakipag-usap sa inyo sa lahat ng kapamaraanan. Amen. Hindi ka man pumupunta sa church, hindi ka man nakikinig sa salita ng Diyos, but one time in your life, may panahon talaga na kinausap kayo ng Panginoon. Kaya walang taong mapuntang impyerno na hindi bigyan ng pagkakataon ng Diyos. Amen. Na sila'y makarinig, o sila'y makadalo, o sila'y magkaroon ng kabigatan upang hanapin ang Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, na sa ating buhay habang tayo'y patuloy na umiiral sa mundong ito, God loves you. At ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng kaparaanan upang siya'y ating pong malapitan. I don't care whether you are an atheist, a skeptic, o anong klaseng mananampalataya kayo, o anong consideration nyo sa sarili nyo, mga kapatid. But you cannot deny that. You cannot deny it in your soul. There is a silent cry in your soul for God. Mayroong isang umiiyak, mayroong isang silent cry sa iyong puso na naghahanap talaga ng Panginoon. At ang silent cry na yan, mga kapatid, it will lead you to seek after God. Kagaya ng tao, bakit ba tayo kumakain? Because we're hungry. Ba tayo umiinom ng tubig? Dahil tayo nauuhaw. Kakain ba yung taong hindi gutom? Hindi. Iinom ba yung taong hindi nauuhaw? Hindi. Pag ako'y busog, kahit anong ilagay mong pagkain yan, hindi ko papansinin yan.
May tubig man dyan, hindi ko papansinin yan. Bakit mga kapatid? I am full. Amen. Pero pagdarating sa buhay mo na ikaw ay nagugutom, hindi ka na magkapaghintay pa, nabigyan ka ng pagkain. Maghahanap ka ng pagkain. Amen. Pag ikaw'y nauuhaw, hindi ka na maghintay pa, nabibigyan ka pa ng tubig. Naghahanap ka na ng tubig. Bakit? Sa puso mo, ang buong katawan mo ay talagang naghahanap ng pagkain. Kahit anong gagawin mo, ang iyong puso, ang iyong buhay, ang iyong katawan ay naghahanap talaga ng tubig. Kaya hinahanap mo yung pagkain dahil nagugutom ka. Hinahanap mo yung tubig dahil nauuhaw ka. Ganon din sa ating Panginoon, mga kapatid. Whether you like it or not, there is something in your soul. There is that hunger that no food on the world can satisfy. Amen. There is that kind of thirst na wala pong tubig sa mundong ito na kayang isatisfy ang uhaw mo, mga kapatid. Kaya, whether we like it, whether you deny it or not, there is a silent cry, there is a silent hunger in your soul. And that hunger will lead you to find God. That thirst, mga kapatid, yung uhaw na yan, ay siya pong magiging landas mo upang hanapin mo ang ating Panginoon. Sapagkat ang taong gutom, hinahanap niya ang pagkain. Ang taong uhaw, hinahanap niya ang tubig. Ang taong nagugutom sa Diyos, ang taong nauuhaw sa Diyos, mga kapatid, hinahanap niya ang Diyos. Pag hinahanap mo ang Diyos, that is your appointment with God. And huwag mong palagpasin ang panahon na yan, mga kapatid. Alam mo, pag pupunta tayo sa bangko, magkaroon tayo ng priority number. O may number kayo, o number 10 ka. Tinatawag na yung number 1 hanggang number 7. Tinatawag na yung number 8. Ano yung number sinabi ko? 8. Sinabi ko, number 10 ka. O, kita mo, kapatid. 8 na. Sunod 9. Anong gagawin mo? Isa na lang ang kulang. 9 na, ikaw na ang susunod. Lalabas ka pa ba? Sabihin mo muna nga, pasya muna ako sa labas. Hindi. Because you know it's your turn. Amen. Alam mo na ikaw na ang susunod. 9 na, mga kapatid. Number 10 ang number mo. Tinawag na ang number 9. Dapat ka nang maghintay. Dapat ka nang maghanda, mga kapatid, sapagkat ikaw na ang susunod. Huwag ka nang lumabas pa. Huwag ka nang papasyal-pasyal pa. Huwag ka nang mapagala-gala pa sa labas. Why? Because your moment is coming. Amen. Number 9 ang tinatawag. Number 10 ang kasunod. At ikaw ang pinaka-number 10, mga kapatid. Pag sabihin ng teller ng bangko, mga kapatid, sasabihin niya, calling for number 10. It's time for you to stand up. It's time for you to go to the counter. Sapagkat tinawag na ang number mo at gagawin mo na ang transaction mo doon sa bangko, mga kapatid. In God, one day in your life, your appointment with God will come. Darating yan sa buhay mo, mga kapatid. When it is your turn, huwag mong palagpasin yan. Sapagkat that is your only moment which God has given you chance. Pag palagpasin mo yan, mga kapatid, hindi na yan babalik ulit sa iyo. That is your finest moment. That is your finest hour. Anong mangyayari? Pag sasabihin ng teller ng bangko, calling for number 10. Wala ka doon. Number 10, please. Serving number 10. Number 10. Wala. Number 11. Wala ka. Tinawag ka. Wala ka doon. Tinawag ka. Hindi ka nakapunta dahil wala ka doon. Ganon din sa ating Panginoon, mga kapatid. God is calling us. Amen. There is an appointment na may karoon tayo ng appointment sa ating Panginoon. When your name is called, don't say, not this time, Lord.
Huwag mong sabihin, huwag mo na ngayon, Lord. Why? It might be your first and final call. Hindi mo alam, yun na lang ang una at katapusang pagtawag sa iyo. At ibabaling na ng Diyos ang kanyang atensyon sa ibang tao naman. Kaya tingnan nyo si Bartimeus. Sigaw ng sigaw si Bartimeus, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sumigaw pa siya ng pinakamalakas, Jesus, Son of David, have mercy on me. Praise God. Hanggang dumating ang Panginoon, hanggang sinabi ng Panginoon, let that man come to me. O Bartimeus, lumapit ka sa akin. Dumaan ang Panginoon doon sa lugar na yan, mga kapatid. Maraming mga beggars. Maraming mga tao mahirap, maraming taong nagkasakit. But when the name of Bartimeus was called by the Lord, hindi sinabi ni Bartimeus sa kanalang, kasi naghahingi pa ako ng mga pera dito. Hindi sinabi ni Bartimeus na mamaya na lang, Lord. Ang sinabi doon, mga kapatid, when he heard that the Lord is calling on him, siya ay tumayo at kanyang tinapon ang kanyang cloak, mga kapatid, ang kanyang balabal. Tinapon niya ito at siya ay lumapit sa ating Panginoon. Why? Hindi sa lahat ng panahon si Jesus ay dadaan sa lugar na yan. Hindi sa lahat ng panahon, mga kapatid, na si Jesus ay dadaan sa buhay mo. Hindi sa lahat ng panahon kakausapin ka ng Diyos. Hindi sa lahat ng panahon ng Diyos ay may panahon sa iyo, mga kapatid. Pag tayo aanyayahan sa gawain ng Panginoon, malimit natin sasabihin, sorry, busy ako. Hindi ko magawa yan. May pupuntahan pa ako, may gagawin pa ako, may titingnan pa ako. Hindi mo masabi yan. Kung alam mo lang na hindi lahat ng pagkakataon ay sa iyo. When God is inviting you, you can always say, no, I don't have time. I have to go there. I will do this. I will see that. Marami kang sasabihin. Kung balik na rin natin, kung ang Diyos ay walang panahon sa iyo. Kung ang Diyos naman kaya ay walang panahon sa iyo, mga kapatid, anong mangyayari sa buhay mo? Wala. Ano magagawa mo sa isang business na mayroong karatula na kalagay, sorry, we are closed. Pupunta ka sa isang store, o kaya Mercury Drug, o pupunta ka sa shopping center. O, pupunta ka doon, mga kapatid, alauna ng madaling araw. Sorry, we are closed. Hindi sa lahat ng panahon nakabukas yan. May panahon talaga na magsarado na yan, mga kapatid. Sa kaligtasan ng Panginoon, hindi lahat po sa lahat ng panahon na nakabukas ang ating kaligtasan, mga kapatid. Darating din ang panahon na ang pagkakataong binigay sa Diyos sa iyo, ito po'y isasara, ito po'y hihinto ng Diyos at wala ka nang magagawa. Remember, ang daong ni Noah was open for 120 years. Within that period of time, mga kapatid, kung isinilang kang 1 year old, kasama doon sa paggawa ng daong, when the ark was finished, ang edad mo ngayon ay 120. Kasabay mo, isinilang ka sa panahon na ginawa ni Noah ang arka. So 1 year old yun. Kaya nang isinara yung arka, 120, ang edad mo yung umabot ka ng 120 years. Praise God. At sa panahon na yan, mga kapatid, within that period of time, 120 years, the door of the ark was open. Open yan. Pero isang araw, nagulat na lang sila. Sapagkat yung nakatiwangwang na pintuan na 20 years, ay ito'y nasarado na. Kaya sa buhay natin, huwag mong sabihin, marami pa akong panahon, marami pa akong pagkakataon, marami pa akong isip mo na yan, dinaya mo sarili mo. Hawak mo bang panahon mo? Hawak mo bang buhay mo? Hindi ibig sabihin, marami kang pera, mas mahaba ang buhay mo. Hindi ibig sabihin, dahil mayroon kang profesyon, ang ibig sabihin yan, hindi ka na mamatay. Don't deceive yourself. That's right.
Huwag yung linglangin ang sarili nyo. Tayong lahat dito ay namumuhay lamang sa grasya ng ating Panginoon. Pagsasabihin ng Diyos, hanggang diyan ka lang. Anong sabi ng Biblia? Naglagay siya ng isang boundary na hindi mo kayang lagpasan yan. He put a boundary, mga kapatid, na hanggang doon ka na lang. Kaya ang buhay natin, kung maglilingkod tayo sa Panginoon, it's now or never. You will serve Him today. Kaya sabihin ng Biblia, when you hear the word of God, harden not your heart. Hindi sinasabing harden not your head. Harden not your heart. Bakit sinasabing harden not your heart? Because you have the ability to soften your heart or to harden your heart. Sapagkat nasa ating kakayahan na ating pong palambutin ang ating puso o patigasin natin ang ating puso. Kung gawin mong malambot ang iyong puso sa Panginoon, you will absorb the Word of God. Amen. But if you keep your heart hardened, mga kapatid, walang magagawa ang Diyos sa iyo. Ang Diyos po'y makapangyarihan. Pero pag ayaw mo, hindi talaga namimilit ang Diyos. Praise God. Why? God has given us this free will na pwede tayo mag-decide sa sarili natin. Kaya nga, ngayon, nagkaroon tayo ng lockdown, nagkaroon tayo ng social distancing. Napapansin natin, dami doon sa Metro Manila, dami pa rin nagsilabas sa mga tao. Inaaway pa yung mga pulis, inaaway pa yung mga traffic enforcers, mga kapatid. At sasabihin naman nila na, pwede kong gagawin lahat ng gusto kong gagawin. Dahil malaya tayo. Oh, yun ang kanilang inisip. Dahil daw malaya sila, kahit anong gagawin, kahit curfew, ay lalabas pa rin, mga kapatid. Ang ibig sabihin, they are the one deciding for themselves. Pwede nilang sundin ang batas o pwede nilang lapastangin ang batas, mga kapatid. Pero sa Diyos, ang binigay sa atin ng Panginoon, it's now or never. Kung maglilingkod tayo sa Diyos today, ang sabi ng Biblia, today, if you hear the word of God, harden not your heart. Amen. Praise God. Hindi kagaya sa ginawa ng mga tao noong unang panahon. Silang lahat, mga kapatid, ay namatay doon sa ilang sapagkat ang kanilang mga puso ay naging suwail at hindi pasunurin sa Diyos. 2 Corinthians, it says, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the day, now is the accepted time. Now is the day of salvation. I would like to remind bawat isa sa atin, salvation is always on a present tense. It's never be a future, it can never be a past. Ang kaligtasan ay palaging nasa presenting panahon, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Huwag natin sabihin pag sinabi ng Diyos now, sasabihin mong bukas o next time na lang. Sapagkat sa tatlong bahagi ng panahon, the past, the present, and the future, wala ka nang magawa pa sa past. Yung nakaraan ay wala ka nang magawa pa. Yung future, wala kang magawa sa iyong kinabukasan. Kaya sa tatlong division ng panahon, the past, the present, and the future, wala kang kapangyarihan sa future, wala kang kapangyarihan sa iyong kahapon, but the only division of time which God has given us is now. Amen. Today. Now. When God say now, don't say tomorrow. When God say today, don't say yesterday. When God say now is the accepted time, don't wait, don't linger, because that time will never happen again in your life. Hindi po sa lahat ng panahon na tayo kinausap ng Diyos. Amen. Hindi naman lahat ng panahon na ang Diyos ay tayo'y para bagang inanyayahan ng Diyos na bumalik sa Kanya. Hindi po, mga kapatid. You know,
there is sunset to end the day. Mayroong paglubog ng araw upang tapusin ang isang araw. And there is a sunrise to end the night. Mayroon ding bukang liwayway o tinatawag nating pagsilang ng araw upang matapos ang gabi. Ulitin ko mga kapatid. Mayroong paglubog ang araw upang tapusin ang isang araw. Mayroon ding pagsikat ng araw upang tatapusin ang buong gabi. Sa dagat naman may high tide at may low tide din. Sa buhay naman, there is life and there is death. Sa pagtatanim naman, there is planting and there is harvesting. Sa pagtayo naman, there is a time for building and there is a time for destroying. And for us, it's now or never. Praise God. Ang kaligtasan ay tatanggapin natin, manatili tayo sa kaligtasan, manatili tayong maglilingkod sa Diyos, or never. Wala kang ng pagkakataon. Sinasayang mo ang iyong pagkakataon. Kaya nakikita po natin sa Biblia, mga kapatid, ang kaligtasan is always on emergency status. Ang kaligtasan ay talagang emergency. Pag sinasabi kong emergency, halimbawa, may na-stroke sa bahay niyo. Tatawag kayo ng 911. Darating yung ambulansya. May pasyente ka. Isasakay sa ambulansya yan. At habang tumatakbo yung ambulansya, tumutunog yung siren niya. Ang takbo niya ay napakabilis. Priority yan. Pag ang ambulansya ay tumatakbo, walang traffic yan na sinusunod. Kahit naka-red light yan, ay talagang tatakbo din yan. At lahat ng mga sasakyan, pag marinig natin ang siren ng ambulansya, tatabi tayo, give way. Bakit? Ang nakasakay doon, ang buhay niya ay nasa panganib. Ang ibig sabihin, ang pasyente doon, mga kapatid, it is between life and death. Kaya nagmamadali, saan ho dadalhin yung pasyente? Dadalhin sa Gaisano mo? Dadalhin sa Siumar? Hindi, wala siya. Hindi siya dapat pupunta doon. Saan siya dadalhin? Dadalhin sa emergency hospital. Dadalhin doon sa mga medical center. Bakit? Kailangan siyang maligtas. Ba? Dahil nakabitin siya sa labi ng kamatayan. Kaya pag dumaan yung ambulansya, mga kapatid, ang tao dyan ay naghihingalo, malapit ng mamatay. Kailangan maagapan, kailangan mailigtas siya, kailangan siya dadalhin doon sa ospital. Why? It is an emergency status. Sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ang buhay mo ay para kang pasyente na nakalagay sa ambulansya. Kailangan makarating ka sa church. Kailangan makarating ka sa tagapagligtas. Kailangan dadalhin ka sa tagapagligtas. Dahil malapit ka ng mamatay. At ang buktong pag-asa mo ay makarating ka sa tagapagligtas. Makarating ka kay Panginoong Kristo. Makarating ka sa kanyang mga lingkod. Tuturuan ka paano ka maliligtas. Tuturuan ka paano ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag mong sayangin yan. Pag ikaw ang pasyente, doon sa tinatawag nating ambulance, hindi mo pwedeng sasabihin, Mr. Driver, nagugutom ako. Drive-thru muna sa Jollibee. Ano ang swerte mo? Drive-thru muna ako sa McDonald's dahil nagugutom ako. Wala ka ng panahon para sasabihin yan, mga kapatid. Your life is in danger. And any moment from now, ikaw ay mawawala. Ikaw ay maglaho sa mundo ito. Kaya kailangan mo ang isang manggagamot. Kailangan mo ang ospital. Kailangan mo ang doktor. Sa ating paglilingkod sa Diyos, ikaw man ngayon ay hindi pa naglilingkod sa Panginoon. Ang status mo parang pasyente ka na nasa ambulansya, mga kapatid. Ang dadalhin ka sa kaligtasan. Dadalhin ka sa ating tagapagligtas. Kaya nga pumupunta tayo sa church. Kaya nga nakikinig tayo sa salita ng Panginoon. Dahil sa tayo ay halapit ng mamatay. Ang sabi pa nga ng Biblia, we are dead in trespasses, mga kapatid. Tayong lahat na ay namatay sa kasalanan. But only the Word of
sabihin mo malakas ka pa. Sabihin mo marami kang pera. Hindi naman sa kalakasan at pera ang kamatayan, mga kapatid. Kung marami palang pera, kung marami tayong pera at hindi tayo namamatay, magtrabaho na lang ako para maraming pera. Kahit milyonaryo nga, mga kapatid, wala nang kwenta yung pera. Itinatapon na kasi wala na. What's the use? After all squandering what God has given us, yung buhay mo sinasayang mo lang sa sarili mo, yung buhay mo sinasayang mo lang sa mga gawain makamundo, mga kapatid. Well, kagaya sa sinabi ni Presidente Duterte, there is always a time na darating. May panahon talaga na darating sa buhay mo. Halimbawa, itong pandemic natin ngayon, mga kapatid. It's not just in the Philippines, it's all over the world. Buong mundo ay nakaranas po nitong coronavirus, mga kapatid. At ang bawat isa ay pinakita sa atin na mahal talaga nila ang buhay nila. Ayaw nating magkasakit. Kaya ano yung sinabi ng government ay atin pong sinusunod. Bakit? Our life is short. Maiksi lang ang buhay natin, mga kapatid. Compare sa eternity na inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga sinabi ng Diyos, papuntahin sa akin yan si Bartimeus. Hindi nagsayang ng panahon si Bartimeus. Tinapon niya ang kanyang balabal, mga kapatid. Iniwan niya ang lagayan ng kanyang pera. Namulubi siya, mga kapatid. Ngayon, nang alam ni Bartimeus na si Jesus ay dumaan doon sa kalsada, na doon naman si Bartimeus naka-standby, namulubi, mga kapatid. Itinabi niya ang kanyang lagayan ng pera. At nagsimula siyang sumigaw. Ano bang nasa isip ni Bartimeus? Para bagang ang isip niya, this is the finest moment of my life. Ngayon lang si Jesus ay dadaan dito sa harapan ko. Ngayon lang si Jesus ay dadaan sa kalsada ito. Now I will come to Him. I will call upon His name. This will be the end of my blindness. This will be the end of my pagbibigar o pagiging. This will be the end of my begging for money. Kaya sabi mo, kapatid, he called on the name of the Lord Jesus, Son of David, have mercy on me. He keep on shouting and shouting because he knows Jesus is still around. Na si Jesus ay nasa paligid pa lang. Kaya sumigaw siya ng gusto, mga kapatid. Ang isip talaga ni Bartimeus, I must be healed now or I must be blind forever. This is my finest moment and this will be my finest hour. Kaya sinabi niya sa sarili niya, I will call on the name of Jesus. Praise God. Kaya tinawag niya ang Panginoon, mga kapatid, hanggang sa siya pinalapit sa Panginoon. At nang siya pinalapit doon, ang sabi ng Panginoon, Bartimeus, ano bang gusto mong gagawin ko sa iyo? At sabi ni Bartimeus, Lord, na ako po'y muling makakita. Praise God. Praise God. At ano nangyari? Siya nakakita man. Bakit? Hindi kasi sinayang ni Bartimeus ang kanyang pagkakataon. Hindi niya pinalampas ang kanyang oportunidad. This might be now or this may never. Kaya, this is my finest moment. I will call on the name of Jesus. And this will end my misery. Praise God. Kasi pag hindi ako tatawag sa pangalan ni Jesus, manatili akong pulang forever. Manatili akong pulungin forever. Manatili akong nasa kalsada palagi. Manatili akong nabubuhay sa awa ng ibang tao. But I want to end this life of misery. I want to end this life of blindness. Jesus has come to my way. Dumating si Jesus ngayon at ayaw pasin na hindi niya marinig ang aking samo at daig. And Bartimeus became a man who have received miracle from God. Nang si Bartimeus po, mga kapatid, ay
nakakita na. Bumalik ba siya sa kanyang trabaho bilang pulubi? Bumalik ba si Bartimeus doon sa tabing daan at nagmamakaawa? No. He began to write his new life story. The first page of his life, it was a life of misery. It was a life of darkness. It was a life of hopelessness. Walang pag-asa, mga kapatid. But when you see Jesus and when you serve the Lord, God will give you another page of your life. It's no longer the same as it was in the beginning, mga kapatid. Nang natagpuan niya si Jesus, nang pinalapit siya ni Jesus, nang pinagaling siya ng ating Panginoon, the new story of his life began. Wala na siya doon sa kalsada. Hindi na siya isang bulag. Hindi na siya isang pulubi. At alam ko, nagiging normal na ang kanyang buhay. Naglilingkod sa ating Panginoon. Bakit? Hindi niya pinalagpas ang pagkakataong binigay sa Diyos. Kaya nga tayo naglilingkod sa Diyos. Kaya nga tayo nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Tumatanggap ng kanyang banal na spirito. Anong nangyari, mga kapatid? Nabago ang buhay natin. Bakit nagbago? Sapagkat hindi natin pinalagpas ang pagkakataon na paglingkuran ang ating Panginoon. You don't serve God, you don't go to God. Nasasabihin mo, Lord, hindi naman kita masyadong kailangan, pero lalapitan ko sa iyo yan. Tayong lahat ay lumapit sa Panginoon. Bakit? Because there is that hunger and thirst within our soul that only God can satisfy. Kaya sa ating paglilingkod, ang sabi ng Biblia, if you hear His voice, harden not your heart. Do not resist. Do not make yourself hard. Pag tayo kinukonvict ng Diyos, huwag niyong patigasin yung puso niyo. Susundin niyo niyan, mga kapatid, dahil pag hindi niyo pagsunod yan, babasagin ng Diyos puso niyo. Kanyang katindi natin, Panginoon. If your heart is hard, God will break your heart. Don't wait God to break your heart. Surrender your heart to the Lord. Do not resist. Ano alam niyo ang sabihin ng resist? Palaging nagre-resist ba? Resistor, parang resistor. Ano yung tama? Resist ka. Ano yung dapat mong gawin? Nagre-resist ka. Ano mo mangyari sa buhay mo niyan, mga kapatid? Ang buhay mo kailanman ay hindi magiging matagumpay if you keep on resisting. Mga bagay na magaganda, nag-resist ka. Pero yung mga bagay na ma-enjoy ang sarili mo, ganyan na tayo. Pag medyo masaktan ako sa sinabi mo, nagre-resist ako. Pero pag nagustuhan ko yung sinasabi mo, kaibigan tayo, hindi ganyan. Hindi ganyan. Look on the Word of God. Alam niyo ang mga bagay na, alam mo, pag kayo ma-hospital pala, pagka sa hospital ka, mga kapatid, if you are resisting against the doctor, sabihin mo, Dok, huwag yan gawin mo, itatapon ka pa sa doktor dito, sasabihin pa sa'yo, Glenn, umuwi ka. Bigas ng ulo ni, sabi ko, itong gagawin mo, maayaw mo. Di ba? Pag pupunta ka sa hospital, hindi mo ibig sabihin na, Dok, itong gawin mo sa akin, ayaw mo. Pagpunta doon ng doktor, itong gagawin mo. Mr. Robles, huwag ka na masyadong sugar, ha? Ano mo sabihin ni Pastor Robles? Sabi niya, opo, Dok. Ang babait natin. Sabi pa nga ng doktor, anong trabaho mo, sir? Ako, pastor. Ay, natutong mga pastor, matigas ulo. Sabi ko, bakit? Kami sinabihan mga pastor, ayaw talaga . Kasi yung mga pastor, nasanay talaga na sila ang susundin. Kaya dito, nahirapan sila. Ganun ba? Sabihin mo lang, Dok, ano yung anong gusto mong ipagawa sa akin? Ito, mag-reduce ka ng timbang mo, mag-reduce ka ng intake ng sugar, mag-reduce ka ng kabisi mo, masyadong kang busy, na-stress ka, ganyan. Mga bagay na ayaw, mga bagay na gustong ipagawa ng doktor sa atin, ayaw natin .
Ayaw natin maghinto sa sugar, ayaw natin maghinto sa sobrang pagkain, mga kapatid. But, for the reason of health, for the reason na gusto mo pang mabuhay, sundin mo yan. Amen. Kaya ikaw, Daniel, ano sinabi ng doktor sa iyo? Sundin mo yan. Naaalala ko yung isang pastor. Sabi niya, Pastor, pareho pala tayo ng sakit. Bakit, Pastor, ano ba sakit? Pareho tayo, diabetic eh. Oo nga, taas yung gano'n. Sabi niya sa akin, makinig ka. Anong sasabihin ng doktor sa iyo, sundin mo? Opo, Pastor. Huwag kang gumaya sa akin kasi magtigas ulo ko. Kaya hindi ka nagtagal, patay siya, mga kapatid. Kaya sabi ng doktor, huwag nang kumain ng humba. Ay, ang sarap ng humba. Huwag na mag-inom ng coke. Kapalay pa rin inom ng coke. Hindi na uminom ng tubig. Coke na lang. Ang mga bagay na ayaw ipagawa ng Diyos sa atin, ayon ang pinakamasakit. Ngunit, yun po ang kapamaraanan upang tayo'y mapagaling sa ating mga karamdamang spiritual, mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, today if you hear His voice, praise God. Hindi voice ng pastor, hindi voice ng kamag-anak nyo, hindi voice ng kaibigan nyo. Ang sabi doon, today, it's not tomorrow. Hindi sinabi, tomorrow if you hear the voice of God. Oh, hindi, today. If you hear His voice, harden not your heart. Huwag mong patigasin ang puso nyo. Huwag kayong magre-resist sa kalooban ng Diyos sapagkat lalong lulubha ang kasalanan mo. Lalong lulubha ang spiritual na karamdaman mo. Today, if you hear His voice, you hear my voice as your pastor. It's not enough. But as I preach to you, you will hear another voice. It is the voice of God. Hindi po sumisigaw yung voice ng Diyos. Hindi nagsasabi, Rogelio Robles, makinig! Ay, hindi. Kakausapin ka ng Diyos. Kang malumahan, mga kapatid. Sasabihin sa iyo, Rogelio, di ba? Sasabihin sa iyo, Diyos. Sabihin sa iyo, Daniel. Oh. It is a soft voice of God that will steer your heart. Kaya nga habang nakikinig kayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, how do you know that you have heard the voice of God? Kasi sa puso mo, naramdaman mo yan, mga kapatid eh. Damandama ko yung salita. Parang si Pastor, ako ang kinakausap. Ikaw, parang nalaman niyang puso ko'y talagang matigas masyado. Basta mga salita ng Diyos ang pag-usapan. Praise God. Kaya nga sabi ng Biblia, harden not your heart. Praise God. Huwag nating patigasin ang ating puso. Sapagkat kung patigasin natin ating puso, ibig sabihin, I don't care. Wala akong pakialam. Ano yan sinasabi nyo? Hindi yan mahalaga sa akin. Yun ang ibig sabihin, hardening of heart. You keep on resisting on the word of God. May nakita pa kayong pasyente na naghihingal ang mga kapatid? Ano sasabihin ba ng pasyente? Sasabihin ba ng pasyente na sabihin ng doktor, Mrs. o Mr. kailangan ka magpa-admit sa ospital. Sasabihin mo ba nga, Dok, kailangan mo talaga? Yeah, kailangan talaga. Sobrang taas ng dugo mo at saka sobrang taas ng sugar mo. Talagang babagsak ka na. Any moment from now. Dok, uwi na muna ako, Dok. Pagpaalam mo na ako kang mama, kay papa. Kung nga-admit ako, Dok, dito ako matutulog. Dito ka matutulog. Kailangan mo dito. Dito ka na nga. Uwi mo na ako, Dok. Kuha mo na ako ng pagkain. Baon, airpan, thermos. My God. Pag maagit ka sa ospital, hindi yan bakasyon na. Hindi yan bakasyon, mga kapatid. It is a matter of life and death. Amen. Praise God. Pag sinabi ng doktor, admit ka talaga. Kaya pag sinabi ng Diyos, magbago ka talaga. Pag sinabi ng Diyos, huminto ka dyan, hihinto ka talaga. Kung gusto mo pang mabuhay, kung gusto mo pang magiging matatag na maglilingkod sa Diyos, lahat ng bagay na ayaw ng Diyos, huwag mong gagawin yan. Huwag mong patigasin ang puso mo. This heart is a problem talaga. Kaya pag
ako'y nagugutom, anong gawin niyo sa akin? Sasayawan niyo ako? Hindi ah. Pag ako'y nauuhaw, ano ba gawin mo sa akin, Sister Luz? Pag ako'y nauuhaw, hindi na pwedeng aawitan mo ako. Pag ang tao'y nagugutom, pag ang tao'y nauuhaw, mga kapatid, bilang na lang ang mga araw niya. Praise God. Mahaba na ang 5 days. Pag ang tao'y walang kinakain, walang iniinom, mga kapatid. Maliban na lang nagpa-fasting. Pero dahil ito'y napas mo na wala ng kinain, patay ka talaga. Kaya sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, kailangan natin na isipin, now, do not harden your heart in listening the voice of God. Ating paglilingkuran ang Diyos ng buong katapatan sapagkat hindi natin alam kung kailan po magiging tapos ang takbo ng ating buhay. Kung napansin po natin ang isang babae, the Samaritan woman, ang sabi niya, Panginoon, give me that water that I might not be thirsty again. So mga taong ito na hindi pinalampas ang pagkakataon. When Jesus came into their life, talagang hinawakan, nagmamakaawa, at tinawagan nila ang Panginoon at sila'y pinagaling ng ating Panginoon. Naalaala niyo ang isang taong putot o taong maliit lang, si Zacchaeus. Gusto niya makita ang Panginoon. Naghihintay siya sa pagkakataon na makita niya ang Panginoon. Moment has come. Hindi sinayang ni Zacchaeus. Bakit? Habang nagtrabaho siya sa BIR kasi tax collector siya. Palagi niya narinig ang pangalan Jesus. Ang pangalan ni Jesus, maraming pinanggaling, maraming mga tao ang kanyang pinalaya sa mga hahari ng diablo sa kanilang buhay. Narinig ni Bartimeus yan. And it create a hunger and thirst doon sa puso ni Bartimeus. Ang sabi niya, someday, I will meet this man called Jesus. Gusto kong makita yung taong sinasabi nilang sa Jesus. At hindi talaga nagtagal, mga kapatid. Doon sa Jericho po nakatira si Zacchaeus. Dumaan ang ating Panginoong Jesucristo. And the moment of Zacchaeus to see the Lord has come. May desire ka, pag hindi ka naman magsakripisyo, walang mangyari namin. Kaya ang ginawa ni Bartimeus, siyempre, sinarado niya ang opisina niya. At lumabas siya sa opisina, pumunta siya sa kalsada. At kasama siya sa mga tao nag-aabang sa pagdating ni Jesus. At ang mga tao ay napakarami, mga kapatid. At sa puso ni Bartimeus ay ganito ang sinasabi, I need to see this man called Jesus. Kailangan makita ko siya. Matagal ko nang I kept on longing that someday I will meet this man. At ngayon, ang aking pagkakataon. Kaya napakaraming tao at si Jesus ay parating sa kanyang kinatayuan, mga kapatid. But the sad thing is, maliit lang siya ng tao. At ang mga taong kasama niya ay napakatangkad at napakarami nakapalibot sa Panginoon. What's the chance for you if you're a small man together with tourist people and you are just like a dwarf, mga kapatid? What's your chance of seeing the Lord? Wala ang chance. Kasi maliit lang siya. At yung mga kasama niya, napakalaking tao, matangkad, mga kapatid. What's the chance of Bartimeus? No chance. Wala siyang pag-asa makita ang Panginoon. Sapagkat napakarami po mga taong matatangkad at siya po'y napakaliit lamang. No chance. Sinabi ba ni Bartimeus, wala, sayang, hindi ko makita ang Panginoon dahil maliit lang kasi ako eh. Uwi na lang ako. Hindi yun. Because once you have a desire, that desire will never say no. Amen. Once you have a desire, it will build a strong determination. Hindi ko siya makita rito dahil ako'y maliit lamang at napakarami pong mga tao
Kayo mga tao ayaw maglilingkod sa Diyos dahil maraming mga nakita mga diferensya sa church para kayong si Zacchaeus. Kung si Zacchaeus pa'y kagaya mo mga kapatid, hindi makita ni Zacchaeus ang Panginoon. Pag sabihin ni Zacchaeus, ano bang klaseng mga tao dito nakikita ko? Ako lang yan ang banal dito eh. Yung iba dyan, nagbanal-banalan. Ako lang yan ang matuwi dito. Huwag kang ganyan. Sasabihin mo, uuwi na lang ako kasi wala namang kwenta ang pagsisimba ko dito. Hindi ko makita ang Panginoon dahil napakarami pong mga pasaway. Hindi sinabi ni Bartimeus yan. Hindi sinasabi, maliit lang kasi ako, kaya walang pag-asa, uwi na lang ako. Hindi. Si Bartimeus nagkaroon ng analysis. Sabi niya, this is the road. Along the road, there is a sycamore tree. If I cannot see him right on this ground, I will climb that tree. At dadaan siya doon, siyempre, makita ko na siya. Talaga. Kaya kasi Bartimeus, mga kapatid, pumunta sa bandang unahan, umakyat sa kahoy ng puno ng sikamoro. At na siya umakyat doon, mga kapatid, ayun, nakaupo na siguro siya sa sanga ng kahoy. At sabi niya, napakagandang posisyon, parang nakaupo ng balcony, mga kapatid. Dadaan sa Jesus, ayan, makikita ko ng daming mga tao. Ayan pala sa Jesus, nakikita ko na. Nakita ko na, matagal ko na talagang gusto kitang makita. Sinasabi siya ni Bartimeus, now I have seen you, Jesus. Kita na kita. Talagang hindi nagsasayang ang pagpunta ko rito. Talagang nakikita kita. At hindi lang nakikita, mga kapatid. Ano nangyari? Dumaan sa Jesus doon sa may banda ng puno ng sikamoro. At ngayon, biglang huminto ang Panginoon. Sabi ni Zacchaeus, huminto sa tapat ko. At tumingala po ang Panginoon. Bakit tinitingnan ako? Ano kaya? Ang sabi ng Panginoon, Zacchaeus, bumaba ka dyan. At ako'y pupunta sa bahay mo. Praise God. Tingnan natin, mga kapatid. This man, Zacchaeus, was a corrupt person. He was called publican, collector of taxes. Grabe po ang kanyang kupit, mga kapatid. But deep down in his heart, there is a desire. I need to see Jesus. At hindi nga nagsayang, mga kapatid. Nagkita sila ng Panginoon. At kinausap pa siya ng Panginoon, Zacchaeus, bumaba ka dyan sa kahoy na yan. Pupunta ka sa bahay mo kasi pupunta rin ako sa bahay mo ngayon. Ito po ang nangyayari sa isang taong hindi sinasayang ang kanyang oportunidad. Hindi sinasayang ni Bartimeus ang kanyang panahon. Kahit maraming mga kasama niya na matatangkad at siya'y maliit na tao na lamang siya'y hindi nagsurrender. Kaya nga habang tayo naglilingkod sa Diyos, ang tingin mo sa sarili, ang liliit mo lang. At ang mga taong ibang titingin mo sa kanila, ang paglilingkod sa Diyos kanila ay napakadali lamang. Ngunit ikaw ay nagkaroon ng problema, nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng maraming mapagsubok sa buhay. It's not the end of the world. Find a way. If you cannot make a way, then find a way, mga kapatid. At doon si Zacchaeus, umakyat sa kahoy, sa puno ng kahoy, at tinawag siya ng Panginoon. Kaya, sa umagang ito, nais ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, patuloy kayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Patuloy tayo sa ating paghanap sa presensya ng ating Panginoon. Stay in the church. Abide in Jesus. Continue steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread. Sa lahat ng mga pastors, it's not your time for us to rest. Hindi pa ito panahon upang tayo magpahinga, mga kapatid. It's not luxurious time. It's a troubled time. Let's not forget what the Lord has given us. The Great Commission. Let's continue to preach the gospel unto all the world. Let's continue to preach the name of Jesus Christ. And that repentance and remission of sins shall be preached
in His name. Praise God. Kung ikaw ngayon ay hindi pa naglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, huwag mong hintayin, lulubog ang araw para sa iyo. Hallelujah. Huwag niyong hintayin, mga kapatid, na maglaho na ang lahat ng oportunidad na binigay ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Sa gahapong ito, sumagang ito, dalangin po namin, mga kapatid, yung hindi pa naglilingkod sa ating Panginoon, I'm challenging you today. If you have that desire, if you have that hunger, and if you have that thirst after God, and hunger after the Word of God, find your way back home to God. Maglilingkod po kayo sa Diyos, mga kapatid. If you have not yet baptized in the name of Jesus Christ, hanapin niyo ang mga pastor ng United Pentecostal Church sa inyong lugar. At sila ay handang-handa na kayo'y bautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon. Sa lahat ng ating mga kapatiran na naglilingkod sa Panginoon, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kagaya ni Bartimeus, dahil hindi dahilan kay siya ay maliit na tao lamang, na wala siya pag-asa makita ang Panginoon at siya umuwi na lamang. Hindi po yan ginawa ni Bartimeus. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa loob ng mga churches, mga kapatid, may mga bagay, may mga tao na ayaw nyo, may mga pangyayari yan na ayaw nyo, mga kapatid. But don't ever let that thing that will discourage you and stop in serving God. Huwag niyong pahintulutan. Ano yung nakita mo sa mga churches? Ano yung mga nakita mo sa kapatiran? Ano yung makita mo na sa tingin mo hindi maganda, mga kapatid? Huwag mong gawing dahilan yan upang ikaw ay babalik sa mundo, upang ikaw ay hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. There's a way in serving God, mga kapatid. Kaya si Bartimeo, Zacchaeus, naghahanap siya ng puno ng kahoy at doon siya umakyat at nakikita niya ang Panginoon. Kaya sumagang at ito sasabihin ko sa iyo, it's now or never. You've got to repent now. You've got to be baptized now. You've got to serve the Lord. You've got to give your heart to the Lord now or never. Never. Once you die, it will never happen in your life again. Once you lose that desire, once you lose that hunger, once you lose that thirst after God, it's the end of your search for God. Wala ka ng gana pa na hanapin at paglingkuran ang Diyos natin. Kaya sumakang ito, I pray in the name of Jesus Christ, the Lord will touch your heart. Sa lahat ng mga kapatid na naglilingkod sa Diyos, don't stop serving God because of some shortcomings of some people, mga kapatid. I pray in the name of Jesus Christ, you can find a way of loving God. You can find a way of serving God. Hallelujah. But never stop serving God. Never allow trials to stop you. Never allow anything that will separate you from God. Pagpalain po tayo ng Diyos, mga kapatid. Sa lahat po natin, mga pastor, I pray in the name of Jesus Christ, continue to preach the word, continue to preach the gospel, because Jesus is coming soon. At nakita na natin ang mga palatandaan, mga kapatid. We are now living in the most troubled times, mga kapatid. Madilim na po masyado ang mundo. Pero alam niyo ba, mas lalong liliwanag ang isang bagay na halimbawa isang ilawan o isang kandila. Mas lalong liliwanag kung ito po'y natabunan ng isang napakalaking kadiliman, mga kapatid. Kaya I pray in the name of Jesus Christ, let's just keep on shining. Let's just keep on serving God. The Lord bless you, and God's anointing will be upon you as you keep on serving God. In Jesus' name. Amen. Glory to God.